Entry, eto, dumako naman po tayo dito. Eto po kasi, nakita po natin yung pinanood natin na PBBM impeachment which is insufficient in substance. Ngayon, dako naman po tayo dito, shift tayo dito sa tingin nyo po, tatlo na po as of the moment, tatlo na po ang nasa impeachment ni Sara Duterte. So dito, ano po ang magiging proseso nito sa House of Representatives sa tingin nyo? Dito pa lang po ba sa House talagang magkakabukingan na? Ano po ba process bilang isa rin po kayo sa mga kasama nag-file ng Tindig Pilipinas? By the way, bumawi si Kong Laila, siya yung nag-file doon. Opo. Ngayon, malaking bagay yung final niya kanina kasi alam ni Pulong na, mas masyado maaga. Ang sabi ng Supreme Court, February 6 daw. Final naman natin yung impeachment last week kasi ang sabi naman nung Supreme Court January 14 to January 24. Yes. Ibig sabihin nun, pwede na tayo masingitan. So, final na natin yon, di ba? Yes. Pero ngayon, wala na silang lusot kasi parehas ng na-cover. So, anyway, after that, ang mangyari kasi ganito. Assuming makapasa siya sa form and substance, di ba? Diretso na ngayon ito sa presentation ng ebidensya. Kasi parang preliminary investigation ito sa korte. So, ano ba yung Ano ba yung basihan mo ng impeachment? Di lalabas natin isa-isa. Alam mo, nakita na ng mga kababayan natin yung sa Quadcom. Nakita na din yung sa mga video. Pero alam mo, ito ang nakita natin sa mga pakikipag-ugnayan natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Alam niyo ba na yung video ni Sara Duterte na yung minumura niya si President Marcos na ipapapatay niya. Alam niyo bang hindi nila napanood yun? Maraming Pilipino hindi napanood yun. Tayo lang na mga nakatutok sa politika ang nakapanood nun. Ito ngayon ang pagkakataon. Pagka prinisenta mo ito sa committee hearing, mabigat yan. Makikita nila na grabe pala ito si Sara. So, una na yan. Pangalawa, yung mga Mary Grace Piatos, kung paano nila winaldas yung pera, na gumagamit lang ng kung ano-anong mga pangalan. Di ba? Makikita ng mga tao yan, pwede pala yan, ganun palang ginagawa nila. Ano yun? 125 million in 11 days. 250,000 pesos per day ang bayad sa safe house. Mabigat yun. Plus yung kay Ramil Madriaga na yung binaabot yung pera tapos binibigay ko saan-saan. So, yan, lalabas yan. Ang difference nito kasi sa Quadcom, yung Quadcom, mabilis yun nun sa live streaming, ang dami nanonood. Pero lalo na sa impeachment proceedings, talagang panunuurin yan. So, yun. Tapos, ang pinakabahan ni Sara is itong bank accounts. Pinagkakapigil-pigilan nila itong mag-ama noong pa. Ito na ngayon, sa wakas, lalabas na yan. Pero Sentry, parang di ba sabi nung dun sa yung pag sa AMLAC ba hindi pa yan mailalabas nung nagsabi si Ombudsman Boying na pwede nang, di ba parang naglabas na rin siya ng kanyang SALN? Hindi pa ba yun? Oo. Iba kasi yun yung SALN, yan lang yung magiging basihan. Ang dineclare ni Sara, magkano? Di ba? Okay. Ang tanong dito, pagka lumabas yung mga bank accounts, yung sa AMLAC, mga flag transactions, makikita doon, teka muna, ba't itong mga ito, hindi mo na i-deklara dyan sa SALN na yan? Kaya yan yung isang betrayal of public trust niya. Kasi, di ba, Vice President siya, hindi siya nagde-declare ng wealth niya. Tapos, ang tanong dito, kahit mo i-declare yan,
saan galing yan? O lalabas dun sa mga dokumentong presenta ko, drug lord, may dividendo siya. Cheque, binibigay sa kanila, bawat isa sa kanila May kinikita. magkakapatid. May kinikita silang dividendo. The drug lord. Mabigat yon. Ngayon, mayor siya nung panahon na yon. O ngayon sasabihin na, teka muna, mayor yun. Na noon pa lang, tiwali na yan. Accumulate na yan ng ill-gotten wealth. Tapos hanggang ngayon, lalo na at hindi niya dinideclare sa salin. Di ba? So, continuing crime yan, ika nga. O, ngayon, pag lumabas pa, yung bilyon-bilyon na pera nila, di ba? Maraming mga yun pa rin. Kahit na nga, sabi ko, kahit bumaril ng tao na EDSA si Sara, araw-araw, hindi pa rin sila bibitaw eh. Pero yung mga moderate na supporters niya, yung mga soft supporters niya, malalagas yun. So yun, doon pa lang, makikita na. Yung mga nagdadalawang isip, no? Yeah. O yung hindi buo loob, yung tipong name recall lang, Sara, sige. Pero yung hindi gaanong diehard, hindi yung nakikipag bardagulan para sa mga sa mga Duterte. Makukuha natin yon. Liliwanag yung nila, pananaw nila. Siyempre, sige, ikaw muna pare. Sige. Ako muna. Wait lang. Kasi may phone-in question. Sentry, medyo medyo mabigat yung tanong Kasi para at least masagot mo din. Sinasabi nila, wala ka naman daw trabaho ngayon. How do you manage na yung magpa-imbestiga, magganto, magganyan? Sabi, daw ba, it's either marami ka raw nakulimbat dati. Yun ang sinasabi nila, Sentry, ha? Maganda rin na may tanong ko para at least masagot mo, Sentry. Sige. Okay lang yan. Hindi, ganito. Ganito ka simple. Kung meron ako nakulimbat, 6 na taon si Duterte sa pwesto, 30 kaso yung i-final niya sa akin, ni isa walang corruption case doon. Ano yun? Mga libel, inciting to sedition, kung ano-ano, binawi yung aking amnesty. Pero kung meron, dapat, di ba, hawak mo yung gobyerno, dyan kayo, mga dokumento, lahat-lahat, dapat makikita mo yan. Pero wala di ba? Wala siyang nakita. Sabihin, hindi totoo. Nasa kathang isip lang nung mga makaduterte yan, pinipilit nila para madungisan ka, para yung mensahe mo, madudungisan din.